Wala pa raw kopya si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng reklamong pananakit na isinampalaban sa kanya kaugnay sa insidente sa isang bar noong Pebrero. Para kay Vice President Sara Duterte, ang reklamo laban sa kanyang kapatid ay paninira daw ng administrasyon. May unang balita sina Marisol Abduraman at Darling Kai. Sa akong mga kaigsuunan Davaoenyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Sa isang video mula sa staff ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, may binanggit na kongresista tungkol sa isang video at kasong isinampa raw sa kanya. Ino-authenticate na anya ng kanyang mga abogado ang isang video pero wala siyang ibinigay na detalye kaugnay nito. Kay murag nauna man og file ana sa ambot og CIDG ba. Nauna file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal, so di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Inilabas ang video na ito matapos kumpirmahin ni Prosecutor General Richard Fadulion na may mga reklamong isinampa laban kay Duterte. Batay sa investigation data form na nakuha ng GMA Integrated News at kinumpirma ni Fadulion, ang negosyanteng si Cristone John Patria ang nagsampa ng reklamong physical injuries at grave threats laban kay Duterte. Nangyari raw ang insidente alas 3 ng madaling araw noong February 23 sa isang bar sa Davao City. Hindi pa raw nakakausap ni Vice President Sara Duterte ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na inirereklamo ng pananakit. Nasa The Hague, Netherlands ang kongresista para sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paniwala ng bise, ang asunto kay Pulong paninira lang anya ng administrasyon. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Sinubukan namin kunin ang reaksyon ng Malacanang. Ang PNP, iginiit sa isang pahayag na wala silang hawak at hindi sa kanila galing ang anumang kumakalat ng CCTV footage na muna may kaugnayan sa insidenteng kinasasangkutan ni Duterte. Hindi rin daw sila ang naglabas ng affidavit ng complainant laban kay Pulong. Iginagalang daw nila ang proseso ng batas. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.